What's up guys? Nandito na naman tayo sa daan. So bali, ang agenda natin ngayon ay bibili ng brake caliper front and rear for our part 2 ng ating braking system upgrade. At magpapapalit na din tayo ng gulong sa harap. Yun, nabibili tayo ulit dun sa kung saan natin pinalagay ito. Meron na silang stock nung gusto kong kulay, no? Ng caliper. Tsaka may CNC bracket na din sila. Ayan, balikan ko kayo pag nandun na tayo. Kabili na tayo ng gulong. Eurogrip stock size lang. So hindi na natin pinakabit, no, kasi no, daming nakapila, tapos naka lunch break pa sila. So papakabit ko na lang tong gulong dito sa may Angeles, dun sa isang may machine shop din, no. Kasi maganda yung may machine shop para mas protected yung ano natin, mags. Ay, yun, sobrang init. No, 1 o'clock pa lang eh. Sobrang init. So yan, hindi na ako nakapag-video sa loob kasi nakita nyo na din naman yan. Ayan, papakita ko na lang yung mga picture ng binili nating caliper. Ting, ting. Gastos na naman yung nangyari, no? Gaya nga sinabi ko dati, may papasok, which is yung mga gamit papasok sa'yo, meron din palabas. Siyempre, vice versa, palabas sa bulsa eh, diba? Ganyan talaga. Although kahit na mahal, at least mas dumadagdag yung ano natin, no? Yung safety, kasi mas lalakas yung preno natin. Siyempre, pinalakas natin ng konti yung motor natin. Nag-upgrade tayo ng mga CVT. Pre, medyo lumakas yung hatak kumpara dun sa stock, tapos bumilis. So syempre, hindi lang dapat yung bilis yung i-upgrade natin, i-upgrade din natin yung power ng braking system natin para masabayan niya. So yung binili ko is R1 caliper ng RCB, 4-pot caliper yon. And then S26 naman sa likod, bali 2-pot naman yon. Bali nauna na kasi itong mga ano natin, di ba? Itong 14mm natin na S1FL na RCB. Yan, nauna na. And then yung big disc natin, yan, pakita ko yung picture. Yan, big disc natin na Yamaha 260mm, no? Mas malakas yung kapit niya dun sa big disc kasi 4-pot na yung tumutulak, no? Apat na yung piston natin na kumaklamp dun sa ano natin, sa big disc. Kasi yung stock, kaya niya naman yung big disc, kaso hirap lang siya dahil ano eh, isa lang yung piston ng stock eh, di ba? Isa lang yung nagtutulak na piston dun sa mga brake pads, so hindi niya masyadong mapa-brake ng maayos, lalo na ayun, sa high speed. Bumili naman ako ng tire, ng bagong tire sa harap, kasi nung last na gano tayo, nagbataan loop tayo, although hindi naman siya loop, no? Stock tire yung nasa harapan natin. And ano na din, ilan na ba yung tinakbo natin? Tinakbo natin is 12,373. Although okay pa naman siya, kaso kapag pin-rewheel mo siya na nakaangat yung gulong sa harap, medyo makikita mo hindi na no, pantay-pantay yung pagkaka-form ng gulong. May makapal na dito, tapos dun sa kabila mas pudpud na siya, ganun. Ewan ko, no, siguro kapag sa road condition na dinadaanan natin, no? O yan, sobrang traffic. Balikan ko kayo mamaya kapag nandun na tayo sa shop kung saan natin papalagay ito.
lalagpasan ko muna tong dilubyo ng traffic. Imagine highway na to pero sobrang traffic pa rin. Dami kasing truck oh. Ewan ko baka ngayon lang sila pwedeng magbiyahe. May nakita akong kotse dito. Bira na lang ako makakita ng kotse na ganito, no? Yung kotseng Kuba na tinatawag. Mukhang good condition pa to. Naka-Recaro seat pa. Wow, social yung mayari ha. Recaro seat pa yung gamit niya. So ngayon guys is papakabit natin yung mga caliper natin dito sa kakilala nating mekaniko dito. Yung palang gulong natin sa harapan medyo nagkaroon ng aberya last time. Papakabit na sana natin kaso buti na lang hindi pa nila na aalis yung stock na gulong natin. Nakita ko yung message nung pinagbilhan natin, no, na maling size pala yung binigay niya sa atin. Yung size na nabigay niya is yung pang likod. So yun, kinabukasan na lang dun natin kinuha yung bagong gulong, no, pinalitan na lang niya. So kahapon din natin napakabit yung gulong sa harap. So yan, bali braking din natin siya ngayon habang papunta tayo dun sa shop kung saan natin papalagay yung mga caliper. Bago lahat yung gulong, bagong braking system. Naman, imagine 1 year pa lang to itong motor natin, dami na natin na bago, no? Yan, malapit na tayo sa shop ni Boss Noids Works. Right. Sabi niya wala daw siya masyadong ginagawa, so sana nga, no, para mabilis lang niyang magawa yung papakabit natin. Ayun na. So ayan guys, no, bali napakabit na natin yung mga caliper natin. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga caliper, no, kung gaano sila kaganda. Sobrang lakas, lalo na yung front brake natin, no, kasi 4 yung piston nun eh. Bali 4 yung tumutulak na piston dun sa brake pad, so mas makapit talaga yon. Tapos left and right pa yon na piston, no, tig-2 kada isang side. Tapos yung sa likod naman natin, 2 piston. Yan naman, ayan, Tingnan nyo, no, mamaya patakbuhin natin ng mga 50 yan, 50. Tingnan natin kung gaano niya kabilis papahintuin. Ayan, dito sa poste na to tayo mag-start. Ayan, no, ang bilis, diba? Ang bilis yung mapahinto. Talagang maano mo yung madi-differentiate mo yung dalawa doon sa stock tsaka yung mga aftermarket natin na caliper. Tapos sinabayan mo pa ng 14mm na RCB ka brake master, no? Kaya sulit talaga yung lahat ng gastos na ginawa natin, no? Although yung mga hose natin is stock pa rin yung mga ginamit. Tapos explain ko din mamaya sa inyo kung bakit tayo nagkaroon ng konting problema dun sa ating mga caliper tsaka dun sa stock hose natin, no? Yan, mamaya papakita ko sa inyo kung gaano sila kaganda. Dahil ako, sobrang poging-pogi ako
sa itsura ng mga caliper natin. Kasi yung kulay na pinili natin, nagko-complement din siya sa kulay ng buong motor natin eh. Tsaka yung accent ng kulay ng RCB, ay nako, ang sexy. Parang ganun. What's up guys? So dahil hindi natin na videohan yung ating mga caliper nung minsan na pinakabit natin sila, so ngayon pakita ko ngayon sa inyo dito sa bagong daan na to. Yan, kitang kita yung Mount Arayat dito. Ligo natin. Alright. So ayun guys, no? Gaya nung sinabi ko kanina, papakita ko sa inyo yung bagong pakabit natin na brake caliper. So ito yung pinakabit natin sa likod is R1 na 4-pot caliper ng RCB. Yan, no? Tapos may kasama siyang CNC bracket. So yan, tingnan nyo naman guys, isang dangkal, halos isang dangkal yung ano, yung laki ng caliper. Hindi na tuloy nagmukhang big dish yung ano natin, no? Kasi laki ng caliper compare siya dun sa ano natin, caliper natin dati na stock. Tapos yung dito naman sa likod, ayan, ito yung nasa likod natin, S20 yung pinakabit natin, pero yung una natin binili before is S26. Dito yung nakalagay yung ano nya, eto nya, yung bleeder. Ano ba tawag dito? Basta yung hose, lagayan ng hose nya dito. Kaso pangit tignan kung dito natin lalagay kasi nakapag ganito to eh. So ito kasi medyo matigas, di mo mababali. Tapos may papakita akong picture sa inyo. Papakita ko sa inyo yung picture ng S26 na sinento sa akin nung pinagbilhan ko, no. Ito, nakikita nyo dito, nakikita nyo dyan na sinend niya sa akin yung kinabit sa shop niya ng using yung caliper na S26, tapos stock yung mga hose. Ayan. Anong palagay nyo guys dun sa kinabit nilang S26? Eto, lalabas ko dyan sa screen kung gaano nila pinaraanan para malagay nila yung S26 na caliper using yung stock na hose ng NMAX, no? Para sa akin kasi hindi siya masyadong maganda kasi nakapagitna yung ano, yung hose, tapos medyo nakalabas na siya ng konti, hindi na siya masyadong ano, nakatago. Like kung ito yung caliper, di ba, nakapag ganun siya, nakalabas siyang ganun, yung dito exposed. So para sa akin hindi ko siya masyadong type, no? Although yung difference lang naman kasi ng S26 tsaka ng S20 na pinakabit natin is yung size lang ng mga piston eh, di ba? 2 piston yon yung sa likod natin. So yun, yung size ng mga piston nila is magkaiba lang. Yung isa kaya siya tinawag na S26 dahil 26mm yung size ng mga piston niya. So may difference lang sila ng tig 6mm ng size ng caliper. So yun lang naman yung pinagkaiba. Tsaka yung looks medyo nag-iba lang ng konti, no? Kasi kung papakabit ko yung S26 na hindi siya ganun yung forma ng ano, stock hose, kailangan ko pa magpalit ng ano, ng aftermarket na hose ng RCB o kaya ano, TDR ba yun? TDR yun, basta yung brand na nagsisimula sa letter T. So yung pinagbilan ko ng caliper, wala siyang brand na RCB na ng mga hose. So in-offer niya sa akin is yung TDR 3.5 yun, set na yun, 4 na hose yun para sa ano, sa NMAX na ABS, harap likod na yun, 3.5. So sabi ko wag na muna kasi medyo mahal na nga yung caliper, tapos 3 plus 3.5 pa. So hindi ko na tinuloy, na stock na lang yung ginamit, dan pinapalit ko na lang ng
S20 na caliper. Malapit na ako sa bahay, so stay tuned na lang kayo sa mga additional upgrades pa natin, no? So siguro yung next upgrade natin is yung mga hose, tapos shock siguro sa likod natin, no? So yun lang guys, thank you, and that's it for our additional upgrades. Peace.